Ang sagot ko muna, attorney, bago po si attorney, no? Ang punto niya, attorney, bakit sa Ebanghelyo meron sinabi si Jesus, pasan ninyo ang aking pamatok at makakasumpong kayo, ang akin namang pamatok hindi mabigat. Totoo naman yun, kapatid na Herd of Truth. Sinabi naman niya sa unang 1:5-3, pakibasa nga, Tiche, na yung kautusan ng Diyos, hindi naman talaga mabigat. Basahin natin sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So hindi naman talaga mabigat yung utos ng Diyos. Actually, pasan ninyo ang aking pamatok at makakasumpong kayo. Kung ang kautusan ay magiging pabigat sa atin, mababalik lang tayo, Herd of Truth, attorney, sa pagkaalipin. Hindi ganun eh. Tinawag tayo para maging malaya. No, we are free, no? And alam mo, isang sikreto diyan, Herd of Truth. Totoo naman yung pagmahal mo ang isang tao, ang kanyang salita, ang utos niya, hindi naman mabigat. Halimbawa, attorney, Herd of Truth, no, follow up mo lang, pero meron akong gusto itanong kay attorney. Attorney, halimbawa, yung tinatanong o 4 days na gathering, para nga lang po hinuhold, meron ngayon na-apekto ang mga bata dahil ngayon may mga pasok. Wala ho bang violation of the law na mayroon yon. Mayroon yung batas, may batas yung katulad niyan. Unreasonable imposition ng regulasyon na wala naman. At ang pinaka-purpose kasi noon, para lang pahalagahan yung simbahan to the damage and prejudice interest ng mga bata. Kasi yung mga bata may kanya-kanyang obligasyon din yan sa school. At dapat pahalagahan din yun. Ngayon, pag-usap-usapan sa church, ano ba dapat, bakit na-extend ng ganun at yung mga bata maapektuhan? Pwede bang gumawa tayo ng programa na hindi maapektuhan yung mga bata? Ngayon, kung ang total na desisyon, kahit maapektuhan sila, ang batas natin titingnan dyan, yung 9716, yung child abuse law, kung yung mga bata maapektuhan na dahil doon sa aksyon ng pwedeng kasuhan, special yun. Pwedeng kasuhan yung mga namumuno doon na nag-i-impose na ganun. paano po, attorney, yung halimbawa, yung isang pastor ay nagsabi na darating si Kristo 2020, hindi dumating, pero yung mga membro, inutusan niya na magbenta na ng mga lupa. Oo. Ang tanong doon, Brother Hernan, ganito. Tapos hindi naman dumating si Kristo, attorney. Paano yun, attorney? Oo. Ganito, Brother Hernan, ang pinakamaganda riyan, saan napunta? Di ba yung pinagbilhan, ibininta ng mga membro? Saan napunta yung proceeds ng sale? Nasa simbahan. Pwedeng i-account yun ng mga members. Kasi apektado na sila doon sa ibininta nila yung mga ari-ari na nagdakong hindi dahil doon sa pangako o sa prophecy na hindi naman nangyari. Ngayon, nasaan napunta yung pera? Pwede kasuhan yung estafa. Ang sa message na ito, kung may problema man tayo, wag nating sarili. Kailangan isama natin ang Panginoon na kinakailangan na ituring mo na yan ay parte ng buhay at importante doon, yung may sasagawa mo, yung dapat mong gawin. Amen. At doon naman sa una, Brother Hernan, na nabanggit yan, na para bagang yung mga matatalino kasi kung minsan, hindi yan nabibigyan ng mas pahalaga ng Panginoon eh. Kasi kung tutusin talaga, pag matalino ka, para bagang maku-question mo pa yung bagay na may kinalaman sa pananampalataya at sa pagpapahalaga sa Diyos pag may mayaman ka. At siyempre, matalino ka, pero yung mga mahihirap, siyang talagang kahit nung paman, mga mahal, pinapahalaga ng Panginoon yung mga mahirap talaga dahil sila yung talagang dapat yung pagiging angkol. Kasi pag mayaman ka, matalino ka, kung minsan naroroon yung iyong kataasan ng loob. Wala na yung humility mo dahil dun sa katalino mo eh. Kaya kung minsan, talagang nakaka-apekto yun sa pananampalataya. Bibira na yung matatalino, mayayaman na nagpapalaga higit sa ating Panginoon. So, yung pagiging humble natin at kung may problema man tayo sa lahat ng bagay, nariyan ang Panginoon, nag-aantay sa
sa atin, nailapit natin sa Kanya kung anumang problema o suliranin natin sa buhay. Yan lang sa ating brother na. Ako, napakaganda, attorney, at marami po ang nakinabang dyan sa mensahe niyan, attorney. Unang-una po, pareho po kami ng pananaw ni attorney sa punto na yan. Unang-una, pinapakita dyan, attorney, yung tinatawag na minsan, yung tinatawag na katalinuhan, no? Okay, gusto naman ni Lord matalino, katulad ni Attorney Cabrera, napakatalino. Pero pagdating pala, no, attorney, yung tinatawag na kapahingahan ng kaluluwa, isa lang po talaga ang nakakapagbigay nun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya sabi doon sa Bible, Mateo, ulitin natin nga kapatid na Che, yung Matthew 11, verse 28, ang sabi ni Kristo, pakibasa po kapatid na Che. Matthew 11:28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya minsan yung talagang, alam mo, minsan attorney, mayroon tinatawag na kapaguran sa kaluluwa eh. Yung minsan yung pagod na tayo sa paggawa ng kasalanan. Yung sabi ni attorney, yung mabibigat na problema, mga pagsubok, sometimes lumalapit tayo, minsan kala natin sa matatalinong tao, kung minsan pa nga, attorney, lumalapit sa mga manghuhula sa zodiac sign, no, attorney. Dapat po pala lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo po, sabi nga ng Bible, pag lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala rin naman nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Pag lumapit tayo sa Panginoon, Christ will reveal what is the plan at ano po ang plano ng Panginoong Diyos sa atin, lalo na yung Ama sa Langit at si Kristo. Basahin natin ulit ang Matthew 11:29, kapatid na Che, RJ. Ang ganda nung sinabi ni Jesus paano tayo makakasumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Basahin natin sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yung pala ang sikreto, attorney, mag-aral tayo kay Kristo. Paglapit natin kay Kristo, mag-aral tayo ng kanyang mga salita. Pag-aralan natin, kilalanin natin si Kristo. Pag nakilala natin si Kristo, makikilala rin natin ang Ama. At ang pangako ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Na yun, hindi natin masusumpungan yung attorney. Kahit kaninong nilalang dito sa mundo, kahit pinakamatalinong tao na, walang iba makapagbibigyan niya na yung ating Panginoong Jesucristo, attorney. Naalala ko nga sinabi ni San Pedro, attorney, pag daw tayo ay nababalisa, meron nga akong lumalakad ako, attorney, dito sa Riles, may malaking problema yung babae, attorney. Sabi sa akin, Brother Hernan, meron ka bang alam na mautangan na 5'6"? Sabi sa akin, attorney. Sabi ko, attorney, wala akong alam meron akong alam, 5'7". Ha? Sabi niya, mahal naman yan. Ang mahal naman ng tubo, 5'7". Hindi, sister. Ang ayon sa unang Pedro, 5'7". Ito sabi, Brother RJ, 1 Peter 5'7". Pakinggan mo, sister, binasa ko. Basa. 1 Peter 5'7". Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Abay, napakaganda, Tony. Cast all your care upon Him because He cares for us. Sabi ng babae, yung pala. Halika rito, sister. Akala niya, Tony, 5'7", nalaki ng tubo. Yung pala, 1 Peter 5'7". At bago ako magtapos, meron akong isang verse na naalala, Tony. Tayong dalawa, nakaranas na tayo, Tony, ng mabibigat na pasan sa buhay. Lalo na tayo, nung tayo nagpapasimula. May pangako ang Diyos, attorney, na pinangawakan natin, yung Awit 55, verse 22. At tingnan niyo po, pag tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, pag tayo kumikilala kay Kristo, may pangako po siya. Sabi sa Awit 55:22, ito po nakasulat. Ate Che, Awit 55:22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Ikaw ba, Tony, naramdaman mo ba yung pag-alalay sa'yo ng Panginoon, kapatid, mula nung ikaw yung maging abogado, attorney?
Oo, at marami ng bisis at marami na rin nag-experience sa Brother Hernan, siguro ikaw din. Opo. Yung pang sa pagsasagawa ninyo Opo. ng mga preaching ninyo na talagang yung katawan mo parang gusto nang bumigay. Oo, pagod na pagod ka. Oo. Oo, pagod mo yung parang nanginang-hinaan yung katawan mo. Maraming gusto na yung unang pagpunta ko doon sa bayan namin sa probinsya, nag-preach ako doon sa simbahan. Opo. Daming tao, pero alam mo, pagkatapos nun, parang wala, okay lang, pero pagkatapos nun, natapos na. Opo. Para bang hinang-hinaan din katawan ko eh. Tapos nakatulog ka, hindi na ako nakakain na, nakatutulog na lang kaagad ko sa pagod. Opo. Pero hindi ko iniinda yun kasi alam ko naman na pag sa Panginoon, kung tayo maghihirap sa Kanya, susuplian naman tayo at hindi tayo pababayaan. Amen. Kahit hindi tayo humingi, alam ng Panginoon yung pagsiservisyo at bibigyan ka naman ng reward. Amen. Yung na brother na sa na ano natin, pag ikaw ay nagbigay kahit isang basong tubig na malamig, bibigyan ka ng reward ng Panginoon, lalo higit kung tutulong ka at susundin mo yung mga kautosan ng Panginoon ay palaganap ang mabuting balita ng pagmamahal ng Diyos Ama na ipinahiwatig dito sa mundo ng ating Panginoong Hesus. Ay, wow, wala na pong ano yan, attorney. Wala na hong tatalo dyan na sabi nga ni Pablo sa Colosas 3:24 na kaya tayo masipag, attorney, tuwing Sabado, no? At sa ating mga araw-araw na gawain at pagdilingkod. Ito kasi yung pinanghawakan natin, ano, kapatid na Jay, Colosas 3:24, pakibasa po. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Ayun, attorney, meron talagang reward. Kaya nga, ito bang ginagawa natin, attorney? Wala bang kabuluhan sa Diyos to? Wala ba? Ay, mayroon pa. At saka brother na kung titignan natin sa mga disciples, di ba, naitanong nga ni San Pedro yan eh. Opo. Iniwan namin Panginoon. Ang aming pamilya, ang trabaho namin. May pangako towers din, ang Panginoong Hesus. Yung makapunuan, pakit pa ano mga brother na, emphasize nga natin yun. Yung nasa- tanong ni Pedro. Oo. Tapos Ang sagot ng Panginoon, napakaganda. o yung nag-iwan ng bahay at buhay para sa... Nasa ano yun Mateo po, basahin natin kapatid, Matthew 19 at verse 29, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ito, attorney, no, dadagdag ko na rin. Hindi basta-basta ang reward, hindi lang medalya, attorney. Hindi lang bonus, hindi lang 13-month pay, no, attorney. Kundi ang sabi, Matthew 19:29, kapatid na Che, basa. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Ayun naman pala, attorney, hindi pala basta ang reward na, attorney. Oo. Ang reward buhay na walang hanggan. Wala namang nabibili sa SM ng gano'n, attorney, tsaka sa hardware. wala namang nabibiling gano'n. At yun naman talaga ang pangako ng Diyos. Kaya nga tanong ko kanina, ito bang ginagawa natin every Sabado at araw-araw na libre nating ibinabahagi ang ating karunungan at kaalaman na bigay ng Diyos? Meron akong babasahin 1 Corinthians 15:58. Titignan natin kung ano ang assessment dito ni attorney. 1 Corinthians 15:58, pakibasa po. Jay. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, ako'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. O ikaw, attorney, anong pagkakaintindi mo sa talata? May kabuluhan ba, attorney? Oo, total mayroon dahil ang oras, ang panahon na ginugugol mo na may kinalaman sa salvation ng tao, pinahalaga ng Diyos yan. Dahil siyempre, itaguglorify niya yan. Dahil yun din naman talaga ang obligasyon ng tao. At hinahangad ang the will of God, yun ganun na
tayo nga ang galang ng Diyos, para saan? Mayroon tayong obligasyon sa Kanya. Yes, oo. At iba pa doon, mayroon din tayong obligasyon pagdating ng panahon. Magsasauli tayo, you will be rendering an account with God. Ano mga nagawa mo? Tama. O nagawa mo ba yung mga talento mo? O nagawa mo lang dahil sa katulad sa Senate? Hindi, ganito, o sa ano ma'am. Matatalino yung mga tao dyan eh. Pero sa aking pananaw, nasusobrahan yung ano at kulang talaga sila ng yung humility. Nandun yung pride na at although makikita mo brother Hernan, di ba, pag nag-uumpisa sila, nagdadasal din naman. Opo. O, pero bakit ganun yung attitude nila? May kanya-kanyang direksyon at pinapahalagan. Alam mo, Dapat pahalagan yung Diyos, hindi yung mga aliado, whatever. Hindi naman ako doon sa pero kung nakita mo na picture mali na, bumalik ka at humingi ka ng kapatawaran at humingi ka ng guidance na bigyan ka ng Panginoon na kung may mga pagkukulang ka na pagkakamali, hindi na dapat mangyari yun. Sa Ebanghelyo, di ba na-mention nyo kanina na ang kautusan, yun nga, ang Ebanghelyo, hindi mabigat, no? Amatok, yun nga, nabanggit kanina. Ngayon, brother, nang ganito kasi, napapansin ko kasi, no, itong isang religious organization na to. So, magsasabi ba natin? Sa head of truth, Apo, bro. mga kapatid, pakipatay muna yung mga mic natin. Cherry, pakipatay muna. Ayesa, Iris, pakipatay muna. Medyo nagpi-feedback tayo. Okay, kapatid, tuloy po tayo. Opo, yung katanungan, Brother Nan, di ba, yun nga, nasabi sa Ebanghelyo, ang aking kautusan, yun nga, magaang na pamatok. Ngayon, paano po ba natin masasabing magaang? Let's say, sabihin natin. Kasi, yun nga, may isang organization nga na meron silang pagkakatipo na inaabot ng magdamagan na 3 araw. Ngayon, yung inaalala ko dito, merong merong kasing mga kabataan, Brother Nan eh. So yung mga kabataan na, halimbawa sabihin na natin, yung mga bata sabihin natin, di ba, mga kinder, ganyan, or elementary, napupuyat sila dahil nga may mga gatherings na inaabot ng madaling araw at 3 araw pa sila na yun nga, nagbababa doon sa kanilang sa kanilang gathering. So parang ang tingin mo kapatid, nagiging pabigat na sa mga membro, no? Opo. Ang sagot ko muna, attorney, bago po si attorney, no? Ang punto niya, attorney, bakit sa Ebanghelyo meron sinabi si Jesus, pasan ninyo ang aking pamatok at makakasumpong kayo, ang akin namang pamatok hindi mabigat. Totoo naman yun, kapatid na Herd of Truth. Sinabi naman niya sa unang 1:5-3, pakibasa nga, Tiche, na yung kautusan ng Diyos, hindi naman talaga mabigat. Basahin natin sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So hindi naman talaga mabigat yung utos ng Diyos. Actually, pasan ninyo ang aking pamatok at makakasumpong kayo. Kung ang kautusan ay magiging pabigat sa atin, mababalik lang tayo, Herd of Truth, attorney, sa pagkaalipin. Hindi ganun eh. Tinawag tayo para maging malaya. No, we are free, no? And alam mo isang sikreto diyan, Herd of Truth. Totoo naman yung pagmahal mo ang isang tao, ang kanyang salita, ang utos niya hindi naman mabigat. 'Di ba, attorney, nung nanliligaw tayo sa mga asawa natin, kahit na mahirap, basta mahal mo, gagawin mo eh. Siguro ganun ang dapat maging konsepto na kaya nagiging magaang ang kautusan ni Kristo dahil mahal mo si Kristo. Pero, ito yung attorney, bago ko ipasok si attorney, huwag naman nating samantalahin ang kalayaan natin. Sometimes, ang sabi ni Pablo, gawin nyo lahat ng bagay ng may kaayusan at may karapatan. Basahin nga natin yun, Jay, 1 Corinthians 14:40. Basa tayo. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Halimbawa, maaapekto na yung pag-aaral, even doon na sabihin natin sa Diyos yun. Pero meron din naman po tayong, sabi nga ni attorney, may obligasyon din tayo sa ating pamilya, sa trabaho natin, no? So, yun lang po sa aming pananaw na parang kung ipipuwersa nung leader o ng sino man
na ito ang utos kahit na maapekto ng inyong mga pag-aaral, kahit maapekto ang trabaho nyo. Palagay ko, Tony, hindi ganun ang Diyos sa Biblia. Ang Diyos ng Biblia, Diyos ng kaayusan. Love your God, but also love your neighbor. Meron din tayong tungkulin sa ating kapwa-tao. Attorney, may batas bang ganon? Sangayon ka ba sa sinabi ko na ilalagay natin ang lahat ng bagay sa kaayusan? Oo, yan naman talaga yung yan naman talaga yung intensyon ng Diyos at ng tao, yung mga gumagawa ng purpose. Na ang isa sa mga ultimate purpose yung para magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Kasi kung walang batas, ano mangyayari? Kanya-kanya. No, dito lang sa bagong technological development ng sangkatawan, hindi lang sa Pilipinas. Sa totoo lang, yung mga technology na yan, yung paggamit ng internet, laptop, cellphone, computer, lahat ng yan ay kasama yan sa pagunlad. Pero sa ating pananaw, kailangan i-control. Control, i-regulate ng gobyerno. At titingnan din yung normal lang na paggagamit. Kasi lahat ng bagay, hindi din maganda kahit medicine. Sinabi ng doktor, inumin mo yan. Kahit medicine, may tinatawag na abnormal. Makakasama yung sa katawan. Mayroon namang, yung halimbawa, hindi, yung kulang, yung overdose, sobra, underdose, kulang. Wala din magandang idudulot yung kahit na ano yun. Gamot yun na binigay pa ng doktor. So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay, kinakailangan normal lang. Attorney, pwede bang kasuhan yung leader? Halimbawa, palagay ko, sa tingin ko na, Attorney, parang kalayaan din ng tao, no? Kapatid na head of truth, parang, pero meron bang kaso, Attorney, halimbawa, hino-hold mo yung membro sa pamamagitan ng Biblia, parang hirap kasuhan pag sa Biblia ginagamit, no? Na hino-hold mo yung membro para humaba yung service at magkaroon ng maraming abuluyan. Para pag ganun na, Attorney. Hindi maganda yon. Kasi lahat ng bagay dapat voluntary yung gagawin mo. At yung ginagawa mong yun, sana hindi maka-apekto lalo sa nakakarami at sa church. Kasi may mga bagay na parang nire-restrict mo na hindi na dapat eh. Kailangan medyo, kung sakali man, ipapaliwanag doon sa mga members, alin ba yung kung gagawin ko to na may mas malaki ba yung advantage kaysa sa disadvantage. Kung may paliwanag yung sa lahat naman tatalima yan at hindi magrereklamo. At higit sa lahat, ihingiin yung kapentulutan ng Diyos. Ano, pwede ba namin gawin to na marami may mga nagrereklamo? Kasi wala namang bagay na pwede natin hilingin sa Diyos for guidance na hindi pagkakaloob. Sa aking pananaw, yung paggagamit ng mga gadgets na yan o pag-extend ng para lang gustong na yung rational, yung pinaka-reason, maganda naman pala. Kung halimbawa, sa simbahan, sa church, pag nandun kayo, nagsiservice kayo, bawal ang cellphone. Yung ba, brother, sa pananaw nyo, kahit na sa batas natin, wala naman ganun eh. Pero may mga bansa sa Australia, sa iba pa, na yung mga bata at age na ganito, hindi pwedeng gumamit ng cellphone, lalo na pag nasa school. Yun ang tawag ng regulation. Kung halimbawa, sa church, kailangan habang nandito, hindi gagamit ng cellphone. Anong pinaka-reason doon? Kasi gustong makapag-concentrate doon sa katuruan. Kasi pag ikaw naman, kahit matanda ka, nagtuturo nga, pero nandun ka nag-games ka, kasi naanoan ka doon sa nagtuturo. Kaya ano mangyayari doon? Pero ibig sabihin, kung ano yung makakabuti, alam naman ng tao yan eh. Ngayon, kung ang pagdidisregard nun, kung minsan, yun ang masama. Halimbawa, Attorney, I heard of truth na follow up mo lang, pero meron akong gusto itanong kay Attorney. Attorney, halimbawa, yung tinatanong o 4 days na gathering, para nga lang po hinohold, meron ngayon na-apekto ang mga bata dahil ngayon may mga pasok. Wala ho bang violation of the law na mayroon yun. Mayroon yung batas. May batas yan katulad niyan. Unreasonable imposition ng regulasyon na wala naman. At ang pinaka-purpose kasi noon, para lang pahalagaan yung simbahan to the damage and prejudice sa interest ng mga bata.
Kasi yung mga bata may kanya-kanyang obligasyon din yan sa school. At dapat pahalagan din yun. Ngayon, pag-usap-usapan sa church, ano ba dapat, bakit na-extend ang ganun at yung mga bata maapektuhan? Pwede bang gumawa tayo ng programa na hindi maapektuhan yung mga bata? Ngayon, kung ang total na desisyon, kahit maapektuhan sila, ang batas natin titingnan dyan, yung 9716, yung child abuse law, kung yung mga bata maapektuhan na dahil doon sa aksyon ng pwedeng kasuhan, special yun. Pwedeng kasuhan yung mga namumuno doon na nag-i-impose na ganun. Halimbawa, attorney, yung isang kilala kong nakilala kong grupo, yung kanilang mga membro parang sapilitan na pinagtitinda ng gulay at saka ng mga meron silang tawag na yung kinabinibenta nila na basta mga pagkain, no? Parang ngayon ang pinipilit yung mga membro na magtinda para sa simbahan. Brother Hernan, kung yun ang patakaran doon sa samahan at hindi makakaapekto sa mga bata, hindi na bata, attorney. Para bang napipilitan na sila, bawal na sa batas yun. Kasi parang ang freedom mo doon, nababayulit na eh. Ba't ako mapipili? Ba't ako magbibinta nito? Wala na bang ibang paraan para kumita ang church? Magbibinta ka ng gano'n? Siguro gumawa ng maraming libro, tapos ipag-ibinta yung mga libro, pero hindi gagamitin yung mga bata para nakapakanan ng simbahan. Hindi yung maganda yun. Pwede magreklamo yung mga bata. Kasi karapatan nila na kontrahin yun. Pag pinilit sila. Attorney, Child abuse yun, pag mga bata. Attorney, sinasabi ko, attorney, medyo may edad na po, matatanda na po. Medyo na inutusan sila ng pastor na magbenta ng kung may consent naman okay lang, pero pag yung Okay lang, wag lang napilitan. Kung pipilitin mo sila, threat na yun, medyo hindi na maganda yun kasi lahat naman tayo may kalayaan. Pero kung sa pananaw ng namumuno at yan ang lumalabas na regulasyon ng simbahan, at wala namang nagreklamo, walang sapilitan, walang dyan, walang violation dyan. Pero pag ang may bagay na napipilitan na siya na gumawa dahil sa utos, ay bawal yun, hindi pwede yun. Pwede reklamo yun. Coercion yun kasi sa batas natin, pinipilit mo siya na gawin yung bagay na lumalabag na doon sa kanyang kalooban. Parang, attorney, meron pa isang tanong dito, no? Isang tanong ho dito sa ating tagapakinig. Paano po, attorney, yung halimbawa, yung isang pastor ay nagsabi na darating si Kristo 2020. Hindi dumating, pero yung mga membro, inutusan niya na magbenta na ng mga lupa. Ang tanong doon, Brother Hernan, ganito. Tapos hindi naman dumating si Kristo, attorney. Paano yun, attorney? Ganito, Brother Hernan, ang pinakamaganda riyan, saan napunta? Di ba yung pinagbilhan, ibininta ng mga membro? Saan napunta yung proceeds ng sale? Nasa simbahan. Pwedeng i-account yun ng mga members. Kasi apektado na sila doon sa ibininta nila yung mga ari-ari na nadakong hindi dahil doon sa pangako o sa prophecy na hindi naman nangyari. Ngayon, nasaan napunta yung pera? Pwede kasuhan yung estafa.